Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Father Angelo Rein from CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa langit. Pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Samahan niyo po ako. Ngayong umaga po ay ating matutunghayan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Leviticus chapter 26 verse 36 to 39. Na pinamagatang, even in exile, disobedient Israel will be cursed away with fear, painless, and wasting away. O kahit sa pagkatapon ng pagiging suil ng Israel, ay susumpain sa takot, panghihina at pagkawala. Ngunit bago po ang lahat, tayo po'y dumako sa maiksing panalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Na Panginoon, sa pagdi-deliver po ng inyong mensahe. Nawa ay may mapulot kaming araw, may sa buhay namin, at maigamit namin ito sa aming pang-araw-araw, naming gawain, hindi lang dito sa aming tahanan, hindi sa aming mga pinupuntahan, sa iba't iba namin paroroonan, Panginoon. Ikaw lang po ang asahan, humihingi po kami ng gabay sa pag-aaral namin. Ng iyong mga salita, Panginoon, patuloy ka na kumilos sa aming mga buhay. Gayon din naman maging gabay ang inyong mga salita para sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat pong muli. Dadalangin po namin ng may papurit pagdakila sa inyong dakilang pangalan ang lahat ng bagay. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Verse 36, as for those who left, I will make their heart so fearful in the lands of their enemies, that the sound of the wind-blown leaf will put them into flight. They will run as fleeing from a sword, and they will fall, even though no one is pursuing them. They will stumble over one another, as fleeing from the sword, even though no one is pursuing them. So you will not able to stand before your enemies. You will perish among the nations. The land of your enemies will devour you. Those of you who are left will waste away in the land of enemies because of their sins. Also because of their father's sins, they will waste away. Makikita natin na sa sobrang pagkamuhi ng Diyos, sa kasalanan at pagsuway ng mga Israelita sa kasunduan nila, nagbigay ito ng mga babala sa mga Israelita. Ayon sa mga natalakay natin sa mga nakaraang aralin sa Tinapay mula sa langit, na kasusuway silang patuloy sa kasunduan at pinakasunduan nila ay hayaan ng Diyos na sila'y malupig ng kaaway at bibigyan sila ng matinding takot sa kanila mga kaaway. Maraming mawawala sa kanila, maraming mamamatay at makakawatak-watak sila sa iba't ibang lupain na sakop o sasakop sa kanila upang mamahinga ang kanilang lupain dahil sa kanilang mga kasalanan. Nagbigay din ng Diyos ng babala sa mga titira sa lupain iyon. Sa kabila ng mga nangyari ay magkakaroon sila ng matinding takot at mamamatay sila sa harapan o sa pahirap ng kanilang mga kaaway dahil sa kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Marahil maraming nagtatanong at nagtataka kung bakit ito ginawa ng Diyos sa kanila. Kung ang bayang ito ay bayan na hinirang ng Diyos at ang Diyos ay mahabagin. Tama po ito mga kapatid. Tama po na ang Diyos ay mahabagin ayon sa Exodus 34 verse 6. And the Lord passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Ngunit sa sobrang pagkasuwail, mga Israelita ay hindi na matiis ng Diyos ang kanyang galit ayon sa Numbers 14 verse 18. Hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya pinagwawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sinisingil hanggang sa ikatlo o ikaapat na salin lahi. At sasad din dito na ang Diyos ay matuwid. Romans chapter 2. Matuwid ang hatol ng Diyos. Ito ay mga bagay na maaaring mangyari kung sila ay patuloy na susuway, di susunod sa kasunduang ibinigay sa kanila ng Diyos. Magkasasalubong nila ang matinding galit ng Diyos at hayaan silang maghirap sa kamay ng kaaway. Bagamat sila ay malapit sa puso ng Diyos, ay di hayaan ng Diyos ang mga ganitong kasalanan.
sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at namumuhi sa gawa ng masasama. Ngunit bakit nga ba sila binigyan ng babala ni Yahweh tungkol sa mga bagay na ito? Sapagkat siyang naglabas sa kanila mula sa bayan ng Ehipto, nagtubos sa kanila upang makalaya sila sa pagkakabihag sa kanila ng Paraon. Gumawa sila ng kasunduan bilang kapalit sa kanilang pagkakalaya. Ang mga taong ayaw sumunod sa mga kasunduang ito ay makakaranas ng sumpang takot at ang mga taong sumusunod kakadama ng pagmamahal at tulong mula sa Diyos. Kaya't mga kapatid, alam po natin na ang Diyos ay pagmahal at mahabagin. May mga pangako siya para sa atin. Ngunit ang mga pangakong ito ay may kaakibat na responsibilidad. Huwag po natin itong babaliin gaya ng ginawa ng mga taga-Israelita. Naway may mapulot tayong aral sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan sa salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay sa kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito kayo rin naman yung maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.